Madalas akong magka-UTI even nung mga high school pa ako. Welcome to CKD Stories, ang kwento ng laban, tapang at pag-asa ng bawat dialysis patient. Ako ang inyong lingkod na si Justin Kaluwag, 8 years dialysis patient. Sa kasino, siya ang namimigay ng baraha. Pero ang hindi niya alam na ang buhay pala ang magbibigay sa kanya ng pinakamabigat na laban. Halina, tunghayan natin ang kwento ni Diana Rose Ramos, taga Nueva Ecija, 33 years old, 2 years dialysis patient. Nang ma-diagnose ako with chronic kidney disease, hindi po ako agad nagpa-dialysis. Bali, nung na-diagnose ako, it was year 2016. And nung time po na yon, nagtatrabaho ako as online VIP casino dealer. Wala talaga akong balak na mag-resign sa trabaho. Pero sabi ng doktor, dahil yung trabaho ko ay may kasamang pagpupuyat, which is makakasama lalo sa akin, so kinailangan ko na mag-resign sa trabaho. Naging pinakamatagal kong trabaho is as a casino dealer. Hanggang sa na-promote ako as a VIP casino dealer. And then, doon na na-diagnose yung sakit ko. Madalas akong magka-UTI even nung mga high school pa ako. Pero that time, syempre dahil hindi pa ako nag-work, kasama ko pa yung parents ko, lagi namin naaagapan. Pero nung nag-start kasi ako mag-work, naging sobrang workaholic ko. At dahil natatandaan ko naman yung iniinom ko mga gamot nung time na may nagkakaroon ako ng UTI, akala ko okay lang yon. So umiinom ako ng gamot without the doctor's prescription. Without me knowing na yung pala ang magiging dahilan ng pagkasira ng kidney ko. Pero hindi lang yon. Ang naging root cause talaga is yung UTI na napabayaan at umakyat yung infection niya sa kidney. Pero dahil ang CKD po ay hindi naman basta-basta lilitaw yung simptomas niya unless end stage na. So nung time na nilalagnat ako and nag-start na rin ako mag-collapse sa trabaho, actually hindi ako sa nephro nagpatingin kaagad, sa cardio pa kasi ang akala namin sa puso yung problema ko. And then nakita ng doktor sa cardio, kita niya na mataas yung creatinine ko, inirefer niya ako kaagad sa nephrologist. And then pagdating namin sa nephrologist, ay in-ultrasound agad ako, urine test, blood test. At doon nakita na mataas na talaga yung creatinine ko. Ang creatinine ko ay pumapalo ng 6 to 8 na siya. Ganun na siya naglalaro. 6 to 8, if I'm not mistaken, nag-equivalent yun sa 600 to 800. At nung time din na yon, stage 4 na, going stage 5 dahil nag-shrink na yung kanan na kidney ko at nag-shrink na din yung kaliwang kidney. Honestly, meron. Dahil meron akong relationship nung time na yon. Pero dahil sa sunod-sunod na dagok, kasama na yung pagkawalan ng trabaho ko, lahat ng opportunities, kasi nag-a-apply na rin ako noon para mag-FA, at tinutulungan din ako ng tito ko para makaakyat ng Royal Caribbean. Which is, akala ko ang dami kong choices, pero in one snap, nawala lahat. Dahil doon, nakaranas din talaga ako ng matinding depression to the point na nagkukulong lang ako sa kwarto at ayokong kumausap ng kahit sino. Pero dahil sa never-ending support unang-una ng mga magulang ko at ni God, pinarealize niya talaga sa akin na hindi pa huli ang lahat. And my purpose, kaya nangyari to sa akin. Until now, yun ang iniisip ko palagi. Ang mapapayo ko sa mga bagong nagdadialysis or sa mga taong bago lang na nakakaranas ng mga ganitong klaseng sakit or kahit hindi CKD patient, anong mang pinagdadaanan mong mabigat, huwag mong hahayaan na hilahin ka ng nararamdaman mo pababa. Kasi unang-una, yang pakiramdam mong yan din ang maglulugmok sa'yo lalo at magpapatindi ng kung anumang sakit ang nararamdaman mo. Alam kong mahirap, mabigat, nakakapagod. Hindi mong tatandaan, hindi ka nag-iisa. Marami tayong nakakaranas nito. At para sa pamilya ng mga may sakit na ganito, o kung meron kayong mahal sa buhay na may pinagdadaan ng mabigat, iparamdam nyo sa kanila na lagi kayong nandyan para sa kanila, na hindi sila pabigat, na andyan kayo't nakaalalay sa kanila palagi. At para sa mga kapwa ko pasyente, pilitin natin maging always positive at happy. Kasi doon din nanggagaling yung pakiramdam natin na maganda. Kasi pag lagi ka malungkot, lalo lang bibigat yung pakiramdam mo.
At alam ko, dumarating talaga yung mga panahon na sobrang nakakapagod at nakaka-drain. At okay lang umiyak, okay lang magpahinga. At sa mga panahong yon, huwag mong kakalimutan na nandyan si God. Ang kanyang kwento ay paalala na huwag natin baliwalain ang mga senyales na nararamdaman natin sa ating katawan. Dahil ang simpleng UTI na napabayaan ay pwedeng maging sanhi ng matinding infeksyon at pwedeng makadamage sa ating kidneys. Kaya agapan ang UTI at alagaan ang inyong kidneys. Muli, ako si Justin Kaluwag, 8 years dialysis patient. At ito ang CKD Stories.